Ibinababahala kay Edu Manzano ang ibang kakandidato sa pagka-vice-presidente na makasabayan siya sa halalan. Nagpapatrol George Carino. Nasa Davao ang tambalan ni na dating Pangulong Erap Estrada at Makati Mayor Jejo Marbinay nang makarating sa kaalaman nila ang pagpasok ni Edu Manzano bilang katandem ni Secretary Gilbert Teodoro para sa Lakas Kampi. At ayon sa Vice Presidential Bet ng Puwersa ng Masang Pilipino, makakabuti ang pagpasok ng sikat na TV game show host dahil mas madaming pagpipilian ngayon na kandidato. Maigi ho yung maraming kandidato. Magkakaroon po ng pagkakataon makita kung sino talaga ang may kakayahan at karanasan. Si Senador Mar Rojas naman ng Liberal Party na ngayon ay nasa butuan, welcome sa kandidatura ni Manzano. Sa isang press statement, best of luck ang mensahe ni Rojas sa kanyang makakalaban. Sa mga tatakbong vice-presidente, nag-iisang babae si Senador Loren Legarda. At kahit matapang ang dating ni Edu Manzano sa hilera ng mga lalaking makakasabayan niya, sinabi ng mambabatas na hindi siya nababahala. Maski sino naman ang makakatambal o makakalaban sa politika, ang pinakamalaking hamon sa akin ay ang aking sarili na rin. Dahil napaka-taas ng aking standard para sa sarili ko. Wala pang running mate si Legarda bagamat sa aming interview kanina. Sinabi niyang mag-aanunsyo na siya sa susunod na linggo at nagpahiwatig na rin kung sino ang makakatambal niya. Malapit nang maglunsad ng isang makabayan, makatao, makadiyos, makakalikasang advokasya para maitaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Malapit na, antabayanan. Puro letter N yung binagit mo, makapagkasa pagkataan. Oo, yun na nga yun. Sa mga deklaradong tatakbo sa pagka-presidente, si Manny Villar na lamang ang wala pang katandem. George Carino, Patrol ng Pilipino. At makakasama natin live ang kandidato sa pagka-vice-presidente ng partido ng administrasyon, si Edu Manzano. Magandang gabi sa iyo, Edu. Magandang gabi sa iyo, Karen. Paano nabuo ang desisyon mo na tumakbo na bilang vice president na katandem si Gibo Teodoro? Gayong ang balita ay tatakbo kang senador sa ilalim pa ng Liberal Party. Well, bukod sa Liberal Party, minsan napabalita din na kasama ko sa slate ni dating presidenteng Joseph Estrada. But of course, klaro din ni Jinggoy, Senator Jinggoy, na ito po ay isang imbitasyon lamang. At nakausap ko rin po yung ibang mga partido at sila po ay nag-imbita. Hindi ako yung palipat-lipat. And just so happened that dito, nung umpisa, kausap ko si Secretary Gabby Claudio. At pagkatapos kay Secretary Gabby Claudio, nakausap ko naman si Secretary Ronnie Puno. And then, yung tila ang naging nagpinal doon sa aking decision-making processes ay si Secretary Teodoro himself. Ang kumakalat na balita kasi, Edu, no, na nagkaroon ka daw ng problema, ika nga, sa Liberal Party dahil kulang sa pondo. Walang pera. So ang pananaw ng ilan ay kaya ka sumali sa administration party dahil malaking pera ang ipinangako sa kampanya mo. Well, hindi sa kampanya ko. I mean, they have a president, a presidential candidate who they have to take care of. But sinabi po ng lakas that they will take care yung mga gastusin nung kampanya. As a matter of fact, personal ng ginarantiya sa akin ni Secretary Ronnie Puno, who is a friend of long standing. Personal niyang ginaranti. And I think the Liberal Party made it very, very clear from the very beginning that they would run a campaign on a shoestring budget. Di ba? Meron pa nga silang yung piso-piso na kontribusyon. So, for one to assume that he would be able to enjoy a well-machined, well-oiled campaign would, I think, be a bit reckless. Okay, dahil dati tumakbo kang mayor ng Makati, hindi alam ng marami, kumbaga na isanla mo yung bahay mo na wala yun dahil ginastos mo ang sarili mong pera. Isa ba ito sa mga dahilan kung bakit ayaw mo nang maulit pa yon? That is one of the reasons kung bakit ayaw kong maulit yun. Ang nangyari sa akin noon was, nung malapit ng eleksyon, walang dumating na pera. And dahil ako po ang tumatay yung ulo sa aming partido, kapag nawala ako, babagsak yung buong slate namin. So I had no choice but to sell my house. And kaya sinabi ko kay Secretary Puno, alam mo nang minsan na ako, kasi kasama ko siya noong 2001, alam ni Secretary Puno na noon nagkaroon ako ng isang traumatic experience. Pero the Secretary took it upon himself to say na, I will guarantee
personal that we will take care of the campaign. So, Edu Manzano, palagay mo anong lamang mo kay Mar Rojas at kay Loren Legarda? Well, hindi individually. Ang feeling ko, ang magiging lamang ng aming tandem is yung how we will work together as a team. Sinabi po ni Secretary Teodoro sa akin that you will not just be running, we will be running together. We will be working together. You will not work for me. So nagustuhan ko din po yung kanyang mga advokasya. Matagal ko na siyang kilala. Bata pa kami, kilala ko na si Secretary Teodoro and yung kanyang pamilya. And nung kami po ay nakapag-usap ng, 3 beses, I more or less saw na if there is one man who deserves to win and to be president ng ating bansa, it's Secretary Gilbert Teodoro. Si Pangulong Arroyo po ba ay nakausap ninyo at naging, kumbaga nakatulong sa pagdesisyon yung tumakbo? Hindi po. I've never had the opportunity to speak to President Arroyo. But I would assume that she is aware of lahat ng kaganapan. Alright, Mr. Edu Manzano, good luck po sa inyo. Good Maraming luck, sir. salamat, Ms. Karen Davila. Thank you. At yan po, kasama natin ngayong gabi si Ginoong Edu Manzano. Samantala, alam nyo kapamilya, bukod sa darating na eleksyon, mas malapit, Pasko. At dahil malapit na pong Pasko, formal nang binuksan ang Moving Mannequin Show na taon-taon nang nakagawian sa isang shopping center. Alamin din natin ang lagay ng traffic ngayong araw ng Biyernes at nataon pang araw pa ng sweldo at gimmick. Live mula sa San Juan, nagpapatrol Jenny Reyes. Maningning na ilaw, makukulay na palamuti at ang diwa ng pagbibigayan ang naging hudyat ng umpisa ng pagdiriwang ng Pasko dito sa Green Hills Shopping Center sa San Juan. Ngayong gabi, inumpisahan ang Moving Mannequin Show na 7 taon nang tinatanghal dito sa Green Hills. Ito yung makulay na palabas na kinalakihan natin at dati ay ginaganap sa COD sa Cubao. Pero noong 2003 ay inilipat ito dito at ginawa pang mas magarbo. Mula ngayon ay araw-araw na ang Moving Mannequin Show na gagawin kada 30 minuto mula alas 6:30 hanggang alas 11 ng gabi hanggang sa January 3. Ang tema ng Christmas display ngayong taon ay ang Nativity o ang pagkapanganak ni Hesukristo. Napapanahon daw ito dahil na rin sa sunod-sunod na trahedyang tumama sa bansa ngayong taon, lalo't simbolismo ng pag-asa ang nativity scene. Kasabay ng opening ng Christmas display, ang isa ring Christmas party para sa mga bata dito sa San Juan at sa White Cross Children's Home. Alam mo Karen, kanina palang hapon ay napakabagal na ng daloy ng trapiko, lalo na dito sa paligid ng Green Hills dahil nga mukhang karamihan sa ating mga kababayan ay nagki-Christmas shopping na dahil ilang linggo na lang ay Pasko na rin at nga dahil payday Friday ngayon, mukhang karamihan sa mga empleyado ay diretso na sa malls para nga mag-Christmas shopping. Silipin naman natin ang lagay ng daloy ng trapiko along EDSA. Sa EDSA northbound ay moderate ang daloy ng trapiko sa Balintawak hanggang Muñoz. Moderate to heavy naman ang Kamuning to Connecticut dahil sarado ang lane A ng loading bay dyan nga sa Connecticut at sa EDSA northbound ay moderate to heavy ang Magallanes hanggang Santolan. Sarado din ang lane A ng Santolan Road. Yan ang pinakahuling traffic update at mula nga dito sa Green Hills, San Juan, balik sa iyo Karen. Maraming salamat, Jenny Reyes. Kapamilya, handa na ba ang inyong pangreregalo sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko? Kung ipapadala nyo ang inyong aginaldo, kailangan sigurado nagpapatrol Team Inubla. Nakasanayan na ni Ling na magpadala ng Christmas card sa kanyang mga pamangkin tuwing Pasko. Sa loob ng card ay nag-iipit siya ng pera pang aginaldo. Pero nadala na raw siya rito. Dito ako sa Manila, nagpapadala ako sa pagadian sa mga pamangkin ko. Bawat sulat, iniipit ako ng pera kahit konti lang. Ngayon ang nangyari, pagtanggap nila bukas na, wala na yung perang inipit ko. Hindi raw dapat ugaliin ang pag-iipit ng pera sa mga sulat. Kaya kung magpapadala, mas ligtas daw kung sa remittance company ito ay dadaan kung saan hinihingi ang contact number ng nagpadala at padadalhan. Sa paraang ito, pwedeng i-verifika ng nagpadala kung natanggap na ang pera. Matutuntun pa rin kung saan yung kanyang bahay basta may contact number yung padadalhan. At kung hindi naman makita talaga, kukontakin namin yung nagpadala. Baka meron ka pang alternatibong address. Kaya naman ngayong Pasko, sisiguraduhin ni Ling na matatanggap na ng kanyang mga pamangkin ang kanyang aginaldo. Team Inubla, Patrol Pilipino.